Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide. And right now we will have another video presentation and we will discuss about Bitcoin halving and what's next after Bitcoin halving. So marami tayong alam, previously 2 years ago nakagawa na ako ng video about Bitcoin halving. Pero ano ba ang magiging resulta ng Bitcoin halving after nito na possible mangyari sa April 20 or April 22? So, tignan natin yung chart. Madalas natin nakikita yung ganitong mga chart. So, pag-usapan natin, totoo ba na mangyayari itong mga nasa chart na to, no? So, una muna, i-discuss ko lang sa inyo guys yung Bitcoin halving. Tandaan natin na technically speaking, ang Bitcoin, para ma-acquire mo yan, para makuha mo yung actual na supply ng Bitcoin, kailangan mo ng digital mining. So, minimina yan, meron kang mga computer na pangmina, no, ng mga ganyan. May dedicated computer ang mga miners, mga Bitcoin miners. Kung makikita nyo, nung 2011, halimbawa, nagmimina ako, and normally my reward is 50 BTC bago nung 2011 o nung first halving natin na tinatawag o pre-halving. 50 BTC, imagine nyo. Pero that time, alam natin na I think wala pang $2 to $5 ang Bitcoin. So, every 4 years, nahahati yan. So, meron 25 BTC na lang and then noong 2016, ito 12.5 BTC and then 6.25 BTC na lang noong February 2020. So, ngayon magiging 3.12 something na yan. So, ganun na lang ang magiging reward niya ng ating mga minor sa Bitcoin halving. So, normally, nakakakita tayo ng ganito na mga post, no, about sa Bitcoin na kapag ka nagkaroon ng halving, technically speaking, ay tumataas ang presyo after some time na ito ay mag-consolidate ang Bitcoin price. And then, ano magiging effect niyan? Ang magiging effect niyan is yung altcoin, yung ibang cryptocurrency din, tumataas after some time. And then, itong mga nakaraan, nakita natin na ang Bitcoin ay nag-all-time high na around 73,000K na which noong 2021, 69K. Pero ang kakaiba, hindi pa ngayon nagbi-Bitcoin halving. Bakit siya nakarating sa all-time high? So, pamilyar tayo doon sa sinabi natin nung nakaraan. Kung nanonood kayo sa channel na to, nasusubaybayan nyo, binanggit natin yan. Okay? Kung bakit nagkaroon ng all-time high ngayon pa lang pero wala namang Bitcoin halving. So ang dahilan guys ay itong Bitcoin ETF approval. So nung January 10, 2020, inalaw na ng US Security Exchange Commission na ang Bitcoin ay maging ETF o Exchange Traded Fund. So nandun na siya sa mga trading floor, katulad na rin siya ng gold, ng silver na kasama sa traded fund ng mga lehitimong mga company sa trading floor. So kung may stocks, merong forex, and then meron din tayo na cryptocurrency at kaisa-isa, kauna-unahang cryptocurrency yan na na-approve as ETF. So dahil dyan, pumasok ang flows ng mas malalaking mga investor, millions or billions of dollar pa nga sa mga balita nitong mga nakaraan just to buy Bitcoin. And they have some news na by 2025 ang Bitcoin ay may lalagay na, no, sa reserve ng US Central Bank. So mapapansin nyo, scrutinize natin to, tingnan nating maigi yung nangyayari sa presyo ng Bitcoin. And then yung mga effect niya. Kung titignan nyo kasi ngayon guys, kakaiba yung nangyayari sa ating cryptocurrency. Masyado siyang nagiging bullish kung titignan natin, no? Ang Bitcoin, tapos yung pagtaas, ayan, kung titignan natin yung mga pagtaas, as you can see, medyo red tayo ngayon, okay? Pero kung sisilipin mo ang mga meme coin, yan, nitong mga naka 24 hours, sila naman yung nag-green. So, hindi na
pumupunta sa mga mid-cap, pero pumupunta naman sila sa mga large cap na meme coin. So katulad ng Dogecoin, Shiba Inu, etc. So tingnan natin. Unang-una, tingnan muna natin tong Bitcoin halving. Ano ang normal na ginagawa nito sa history and possible na magawa niya ngayon? Pangalawa, take note guys, technically speaking, sabi ng ilan, nag-umpisa na yung bull run. Yes, posible na nag-umpisa na dahil nakaabot na tayo sa all-time high. Ang tanong lang, magtutuloy-tuloy ba ang pagtaas nito? Pero hindi dahil nakaabot na sa all-time high ang Bitcoin, meaning tapos na ang bull run. Actually, pasimula pa lang yung talagang bull run after halving. So, tignan natin no, yung mga presyo ng Bitcoin mismo sa ah, token na sa chart natin. So, nung araw, nung 2012, yan yung first halving no, na tinatawag. Ang presyo ng Bitcoin bago nun, tignan natin. No? So, kung ito siya, yung presyo ng Bitcoin, okay, ito yung naabot niyang pinakamababa bago mag-halving is $7.6, no? $7.6 lang. Ngayon, bigla tong pumalo, pataas, naglagay ng isang week ng $15, then nag-range siya ng around $12. Okay. After nun, so ang halving natin noong November 28, after ng halving, pumalo ang Bitcoin ng ilang persento bago nag-retrace ng kaunti. So, 17,000 o 1,700% no ang itinaas niya. So, imagine mo, let's say around 257. So, $15 ang Bitcoin naging $257. And then, nag-retrace siya, bumaba siya ng $60. So, pag-usapan lang muna natin yung halving. So, in between, nagkakaroon siya ng retracement just to make it short, no? Pero, normally, sa halving, consolidate tayo o bumababa dito sa first halving. So, nag-consolidate siya, hindi siya bumaba, kaunti lang, naglaro siya sa average ng uh, $12 and then pumalo siya ng $250. Ngayon, ang sumunod na halving no July 9, 2016. Noong 2016, after halving, bumaba talaga siya. Compare dito na hindi siya bagsak na bagsak. So imagine nyo, before halving, umangat ng $750 ang Bitcoin. Okay? Pero after halving, bumaba siya ng around 20%. Okay? So 777 and then bumaba siya up to 483. Pagbaba niya, bumuo siya ng isang magandang week, long week dito sa ating week time frame and then from 480 pumalo siya ngayon ng 20,000. Yan. 19, okay? 19,000. Almost 20,000 ang Bitcoin. Pero in between, tandaan nyo, in between, meron niyang retracement na tinatawag, pullback na tinatawag. Hindi yan diretsong baba. So for example, this one, around 62%, pagtaas niya, bumaba siya ng 40%. So from 1.3, bumaba si Bitcoin up to 900 plus. So 1.3, so bumaba siya ng around $400. So ganyan yung sistema. Tandaan niyo yan, ha? Ganyan ang sistema. And mapapansin niyo rin na habang tumatagal, yung pagtaas niya ay hindi na sobrang taas yung percentage. Kung dito umabot ng 9,900%, dito 3,100, yung sumunod na halving nung 2020, May 11, umabot siya ng 700%. So, you will expect na habang tumatagal, pwedeng ito, bumaba to. Let's say, around 300 or 200% na lang. Let's say, no? So, hindi natin masabi yung mismong, ano niya, yung mismong detalye niyan. For example, from here, gawa ka lang ng 200%. Yan. Okay. Yan ang possible niyang itaas. Kasi mapapansin mo, nababawasan din yung pagtaas niya.
But we have a different story. Bakit? Ang storya natin dito, ngayon, mas maraming, actually, eto nga, hindi nangyayari sa history na ang Bitcoin bago halving, binibit niya yung all-time high. Pero this year, 2024, bago mag-halving, nabit niya yung all-time high. Bakit? Kasi nga, para ng gold ang Bitcoin. And tandaan nyo, mas limited ang Bitcoin supply kaysa sa gold. Pero doon tayo sa conservative prediction na possible na ang Bitcoin, kung tataas man, maglalaro yan sa 150 to 200,000 US dollar per one Bitcoin na unit. Ang tanong, bababa ba ang Bitcoin? Possible magkaroon tayo ng consolidation dito sa area na to. Tulad nito. Okay. Last time, ang pinakamababa niya after niya ma-hit ang all-time high is around 60K. So, kung bababa man siya sa 60K, we have support around 50K. Kung bababa man siya. Okay. Pero doon tayo sa possible na mangyayari. Lahat yan, history itself, after halving, tumataas. Simple lang, law, supply, and demand. Bakit? Mas kaunti na ang reward ng miner dito. Pangalawa, tataas yan kasi, tandaan nyo, approved na ng US Security Exchange ng US ang Bitcoin as an exchange traded fund. So ano ngayon ang magiging resulta niyan sa market? Limbawa sa puntahan lang natin, halimbawa kuha tayo ng isang random lang, hindi ko prepare yung bagay na to. For example, kuha tayo ng uh, yung nangyari sa Ethereum muna tayo. Okay? So, ano ba nangyari sa Ethereum after ng halving na tinatawag? So, kung titingnan natin yan, okay, remove drawings tayo. Previously, okay, after halving, yan, ito yung 2016, i-compare lang natin yung nangyari noong 2016. Ayan. So, habang ito tumaas si Bitcoin, ang Ethereum natin bumaba ng mas malaki muna, okay, noong 2016 hanggang pumalo siya ng mas mataas. Pero ang percentage na pinalo niya compare kay Bitcoin ay mas mataas. 16,000% kung ibe-base lang natin dito. Okay. Pagdating dito, tumaas uli ang ating Ethereum from here to here. Yan, medyo mababa yung tinaas. 22, which 3,000 si uh, Ethereum. Pero kung sisilipin natin, isa-summary lang natin, pasisimplihin lang natin, sumasabay sila sa galaw nitong ating Bitcoin. Kaya lang syempre, noon, meron silang sinasabi na money flow na normal, pero sa ngayon hindi na 'to nangyayari, pero ipapakita ko lang sa inyo guys. So normally dati ito ang nangyayari. Bitcoin, magfa-flow ang money, punta sa Ethereum, large cap, all season. So normal, ito ang money flow. Pero nitong mga nakaraan, ang sabi ko nga sa inyo, after nyan, ang nangyayari, nagiging meme coin ang pinupuntahan ng mga tao. Okay. Nagiging, katulad niyan, market cap natin sa meme coin ngayon ay 61 billion US dollar. Ngayon, kung i-compare mo yan sa isang category lang, ano, sa cryptocurrency natin na pumapasok, kung halimbawa sa category ng kahit yung base ecosystem, yung bago, 3 billion lang. Okay? Maliit. Tandaan nyo, network na ang Coinbase o base network. Or puntahan natin yung mas maganda sa CoinGecko. May magandang ano ang CoinGecko guys. By market cap or by category.
yung category ng L1. Okay. So, itong L1, ito yung mga main natin. Main na coin. Malaki talaga pumapasok dito, which is 2 trillion. Pero after ng L1, wala ka nang makita na category na, eto, DeFi, natural. Yung mga ginagamit ng decentralized finance, pumapasok sila ng 100 million na market cap. Okay. Pero pagkatapos niyan, pagka sinilip mo naman ang gaming, okay, ang gaming, maliit na. Pumapasok lang. Pero tandaan nyo, ito yung malaki kita, 27 million market cap. Pero ang memcoin, okay, pagka tinignan mo naman ang memcoin, puntahan natin yung mem. Uh, yan, yung memcoin, normally, nasa 60 billion market cap na siya. So nakita mo na ang flow ng money doon sa pinakita nating picture ngayon, from Bitcoin, tumatakbo na kaagad siya sa meme coin. Yes, eto. Very dangerous ang meme coin kasi pagka nagkamali ka ng pasok dyan, for sure, mas malaki rin ang talo mo. At the same time, once na nag-retrace kunyari ang Bitcoin ng 10%, ang ire-retrace ng memcoin ay 20 to 30%. So very risky talaga yan. You have to really to understand at aralin ang bagay na yan. Kaya may sinasabi sila mga blue chip na gusto mo stable, pero this is my point. Sa mga blue chip na yan, like Bitcoin, Ethereum, AVAX, Matic, okay? Ang mangyayari, your money will gain with a lower reward compared to other altcoin. So, ang altcoin natin, ang mga meme coin natin, kayang magbigay niya ng 10x to 100x. Which, personally, ang Ethereum, ang Bitcoin, kaya niyang ibigay ang times 3 to 5 lang sa market. Halimbawa, through expert saying, mga sinasabi ng mga expert, ang Bitcoin is magpapalo ng 150 to 200 this season. Okay? Dati, tapos na hanggang 70 lang o 69 lang. Pero ngayon, ito yung mas possibility. Now, tignan nyo. Nasa sa iyo ngayon yon kung saan ka papasok. Doon ka sa stable na medyo lesser risk pero lower reward na times 2, times 3 o times 5 lang. Or doon ka sa high risk pero low, high risk and high reward. So it's up to you. Nasa inyo yung decision. So makikita lang natin na yung potential ng halving na magiging epekto nito sa mga other altcoin. Makikita natin na pataas. Like for example, ang nangyari sa Doge, no? Kung maaalala nyo yung nangyari natin sa Doge, puntahan natin ang Dogecoin. Dito tayo sa CoinMarketCap. Ang Dogecoin ngayon, okay, ang Dogecoin, ang market cap na pinasok niya na last season, wala pa naman, before 2021, wala pang meme coin na mga ganito, no? So, ang Dogecoin pumalo ng 84 billion US dollar. Pinaka-peak niya yun ng May 2021. So, kung babalikan natin, kailan nagkaroon ng halving? May 11, 2020. So, umabot ng 1 year and then ang Dogecoin ay naging napakalaki, no? Then sinundan siya ni Shiba Inu pero nito na lang nung 20 all tingnan natin no nung 2021 which is ang Shiba Inu pumalo ng 40 billion. So nakikita nyo yung laki, yung potential. Kaibahan lang nito that time pandemic era pa. So mas focus ang mga tao. Ngayon ang kaibahan naman ngayon approved na ang Bitcoin. So, yung money flow, yung papasok na mga pera ay posibleng mas malaki kasi hindi na yan just retail trading na retail trader na pinagsama-sama. Kasi mas marami ng company ngayon ang papasok sa Bitcoin. And then susundan na yan ng altcoin. Kung ayaw nila, pupunta na rin sila sa mga altcoin and meme coin. So my point here is the opportunity this bull run. Kaya nga nitong nakaraan, meron tayong post just to give you the summary.
ng post na to, or it's better to see this post in my group, no, sa eto dito. Ipa-check ko lang sa inyo kasi very informative to. Okay? So sinabi ko dito na BTC halving is coming in 18 days, meaning a possible of 100x surge. Like for example, you have $1 portfolio will be 5,000 to 100K after the halving. Depends on the best coin na nakita mo sa market kung magpa-pump more. So BTC generally will pump and possible up to 150 to 200K. Yet this will give you only 2x to 3x unlike other altcoin. Ngayon, eto, kung halimbawa noong 2021 pumasok ako sa Dogecoin nung nakita ko siyang bullish, sana yung 100 ko nag 2K na. Pero during that time, ayoko talaga ng meme coin. Tawag pa nga nila dyan ay, ito, yung pangit yung word, no? Parang yung S-coin na tinatawag. So, wala talagang fundamentals. Okay? So, yun ang tawag nila nun. Ah, pero kung nangyari yon, I have 22 times na reward. So, yung 100K mo, pwedeng mag 2K. Pero kung tinagal ko pa ang tagal ng Dodge, 65. So, magiging $100 mo, magiging $6,500. That's the reward. Yan. Yun yung tinitingnan natin kanina. Ito yun. Pero ang pasok niyan ay late na, may signal ka pa. Bigyan ko lang ng ano para makita. Ang pasok niyan is somewhere here sa Dogecoin. Okay? Yan, dito na ang pasok niya. Nagkaroon kasi ng signal tayo dito na bullish sa area nito in a lower time frame. Yung makikita mo, ito, tong guhit na ginawa na yan. So, somewhere here, ito. So, ito ay bullish, meron tayong bullish signal dito. Kung ikaw pumasok dyan ng $100, kahit lumabas ka lang somewhere here, nung May, yan, 65. So, what I'm telling, kahit dito sa post na to, is the opportunity this coming bull run. The opportunity na nandyan na. Pero anong kailangan lang gawin? Aralin. So, my point here, sabi ko nga, is hindi ko sinasabing bumili ka ng Dodge, bumili ka ng WIF. Brett is my favorite Dodge meme coin right now. Coinbase ano siya, network. Degen, Pepe. I just want to say na nasa harapan mo na yung opportunity. Need mo lang aralin, take the risk, and go for it. Risk management lang ang mahalaga. And sabi ko nga, don't invest all your money here. Yung kaya mo lang, yung hindi ka iiyak pagka nawala. Hindi yung buong investment mo, buong kabuhayan mo, ilalagay mo sa memcoin. I'll give you a sample, guys, no? So, for example, ito yung portfolio natin. Mag-drawing lang tayo ng portfolio natin. Okay? Para maging klaro sa atin lahat. Okay? So, kung ang portfolio mo ay ito, yan. Gusto mo ngayon ng safer na side, no, of investment in crypto. Like for example, meron kang $1,000. Okay? Kung gusto mo ng safer side, hatiin mo yan, ilagay mo ang kalahati o 60% below o 50 to 60% sa mga stable coin. Okay? Ngayon, expect mo na hindi magta-times 10, 20 ang pera mo dito sa mga nilagay mo dito. So for example, naglagay ka ng $300 kay Bitcoin and then $200 kay ETH. Ngayon, dito sa side na to, dito ka na mamimili ng mga altcoin, memcoin na gusto mo. Okay, sabihin natin 5. Okay, so una, my favorite Brett. Okay? And then, meron din tayong Pepe. Then sa gaming, isa sa atin yung Gala. Ngayon, gusto ko sa AI, Render o Tau. Okay, so Render, gusto ko sa AI. Gusto ko ng Deepin or something else.
So, it's up to you kung ano. So, ganyan yung diskarte kung gusto mo ng medyo lower risk. Now, pero kung gusto mo naman, no, na doon ka sa higher risk na tinatawag, pwede ka ngayon na sabihin natin 40% lang, okay? O sabihin natin 30% mo ay BTC and then you will go for memcoin here. So it's up to you kung paano yung diskarte. Pero mamimili ka, do you want a high risk, high reward portfolio o you want a safer and stable portfolio? So yun ang pipiliin mo. Once na nakita mo na yon, doon mo nahahatiin si $1,000 mo. Kunyari, $1,000 yan. So, at least nakikita mo ngayon. Ngayon, ito technique. For example, ang meme coin mo. Okay, ang meme coin mo, uh, i-move natin dito, no? So, kunyari, naglagay ka ng, gusto mo talaga $500 sa meme coin mo. Pero yung meme coin mo, nag times 3 na. So, ibig sabihin, nag 1.5 na siya. Okay? Itong 500 mo, pwede mo nang tanggalin dito sa meme coin na yan. Okay? So, i-convert mo lang. Kung halimbawa, BRET yan, i-move mo sa stablecoin, BTC. Or, withdrawin mo na, ipangkape mo na. So, pwede yun. Pwede naman, compounding ka lang habang nagre-retrace, bili ka ng bili ng tigo 100. And then, kailan ng TP? Kailangan marunong ka ng technical analysis. By the end of after 1 year, silipin natin uli yung ating Bitcoin. After 1 year, kailangan alam mo na kung saan possible na stop si Bitcoin. So, anong sabi natin? So, you have to do your own technical analysis na dyan. So, titignan mo saan ba ang Bitcoin, hanggang saan ba ang Bitcoin mag-all-time high. So, once na yan ay naramdaman mo, or ikaw mismo magta-target, once na naka 100 na ang Bitcoin, 120, kukunin ko na yung 80% ng investment ko sa cryptocurrency. Up. So you have a target price, you have a complete trading plan. So yun yung importante dito sa spot trading natin. So what I'm telling you right now is, yes, Bitcoin halving is there already on April 20 or 22. Yan, dyan yan maglalaro. And there is an opportunity, magkakaroon muna tayo ng consolidation based on history. Tandaan natin, this is not a financial advice. This is an information and facts na nakita natin sa cryptocurrency history ng Bitcoin. So, I'm just telling to you this one, and it's up to you kung paano ka magde-decide sa financial mo. Okay? Now, once na nakita mo na nag-consolidate na siya, yan, pwede ka nang bumili, and then magkaroon ka ng complete trading plan mo kung kailan ka magti-TP o take profit ang ibig sabihin ng TP. So, kung sasagutin natin ang tanong, what happened after Bitcoin halving? Based on history, nagkakaroon ng consolidation o retracement. And after that, nagkakaroon tayo ng bull run. And this previous year, tandaan natin, summary lang natin na kakaiba ang Bitcoin dahil nag-all-time high nang hindi pa nag-halving. Okay? Hindi pa nagbi-Bitcoin halving, nag-all-time high. Because of what? Because of BTC Extra Traded Fund, which approved by US Security Exchange and Commission. So, yun yung kakaiba. Kaya sinasabi ng iba, super cycle ngayon. But always be conservative sa prediction. Mas maigi pang wag kang umasa ng malaki and then a good reward ang matanggap mo. Okay, so I hope may natutunan kayo dito sa ating Bitcoin halving video. What's next? Bull run na nga ba? So, yun ay yung spot trading tips natin na mga pinakita ko sa inyo. Comment lang kayo kung meron pa kayong mga coin na gusto nyong ipa-review sa akin. Try kong i-reviewin yan. So, may mga previous coin na tayo
nakita ko rin, pwede ko kayong i-update kung sino yung mabagal gumalaw doon sa mga top altcoin natin, kung sino yung mabilis gumalaw, and alam nyo na kung sino mabilis gumalaw, meme coin pa rin. Pero don't go for meme coin na hindi kilala, guys. Very risky yan. And then maglalabas din tayo ng video soon kung paano ka maghahanap ng mga hindi pa nagla-launch sa Binance, sa BingX, sa Bybit ng mga coin, pero mabibili mo siya una pa lang. So, abangan nyo yan in the first 2-3 weeks, pwede nating ilabas yan. Comment lang kayo kung gusto niyo yan. So, deck screener yan, and then kailangan nyo ng wallet na mga Trust Wallet katulad ng Trust Wallet. Okay? Mga DeFi wallet natin. So again, thank you for watching here in Earn Money at Home Worldwide, and I hope you enjoyed this video. Comment lang kayo and don't forget to subscribe and share this video.